Kasong plunder, bribery at korupsyon. Ito ang mga posibleng kaharapin ng ilang mga matataas na opisyal na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Kung sino-sino ang mga opisyal na yan, alamin natin sa report ni Isaiah Mirafuentes. Kasong plunder, bribery at korupsyon. Ito ang mga posibleng kaharapin ng ilang kasalukuyan at dating mga matataas na opisyal. Ito matapos isumite ng Independent Commission for Infrastructure ang mga pangalang inirekomenda nilang kasuhan. Ito ay sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, former Ako Bicol Representative Elizalde Co, Commission and Audit Commissioner Mario Lipana, at ex-Caloocan Congressman Mitch Kahayon Uy. Ang mga opisyal umano ay kumubra ng 25 to 30% kickback mula sa mga flood control project. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and crime does not pay. Sa kabila nito, nanindigan si Senator Joel Villanueva na siya niya ang unang lumaban sa korupsyon sa flood control project. Siya raw ang unang naglabas at nagkwestiyon sa mga anomalya. At sa tamang panahon niya ay lalabas siyang inosente sa mga aligasyon. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, nanindigan siyang wala siyang tinanggap na kickback mula sa mga flood control project. At kaya raw niya itong patunayan sa hukuman dahil ang mga paratang ay sabi-sabi lamang. Samantala, kinatigan ng Korte Suprema ang Sandigan Bayan na ituloy ang pagdinig sa kasong graft and corruption na nakabinbin laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ang lahat ng inihaing reklamo mula sa ICI ay sasailalim na sa preliminary investigation. We will file cases against those to be fined to be probably guilty of the crimes charged. And of course, ang standard ko talaga dito, reasonable certainty of conviction. Kaya pag tinuloy namin yan, we're looking at conviction as the result of our efforts. Samantala, bago eksaktong November 25, inaasahang magsasampa na ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ito ay kaugnay sa 6 na maanumalyang flood control projects sa Oriental Mindoro at Bulacan. At ayon sa Ombudsman, 3 rito ang naiuugnay sa ilang mga matataas na opisyal. Habang may isa rin na konektado sa Sunwest Construction Corporation na founded ni dating Congressman Zalde Co. Habang may 13 kaso na isinumite ng DPWH at COA ang sumasailalim na sa ngayon sa preliminary investigation. Ang mga ito naman ay konektado sa mga diskaya, Wawa Construction Company at Sims Construction Company. We're looking at the design where the PIs can also be viewed live. Pwede i-live stream na, pati preliminary investigation. Kasi nga, these are supposed to be public. Bukod dyan, isa sa publiko na rin ng Ombudsman ang 2016 dismissal order kay Joel Villanueva at ang pagbasura nito ni dating Ombudsman Samuel Martires. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.